Ito, ka-coffee, si pambansang ate. Itong si Manang Aimee. Yan, tawag lang natin dyan Manang. Laging tutol ito sa ginagawa ni PBBM. May gagawing polisiya si PBBM, ito yung direction tututol si Amy Marcos. Ano bang gustong patunayan nito ni Amy Marcos? Na kontra siya? Na gusto niya maging bahagi ng oposisyon? Na may commitment siya kay Digong? Kinakailangan lahat ng desisyon niya ipapabor sa grupo ni Digong? Dapat laging kontra kay PBBM? Hindi mo na maintindihan itong si Amy Marcos eh. Maraming pumuri dito sa ginawa ni PBBM na itigil yung wangwang. In fact, mga mambabatas mismo, mga politiko mismo, agree sila dito na pagbawalan, limitahan na lang yung paggamit ito ng wangwang. Kasi marami talaga mga abusadong politiko eh. Diba kayo ito si Amy Marcos eh, isa din ito eh. Kaya ganyan eh. Kaya kini-question niya itong desisyon naman ni PBBM na itigil itong wangwang. Sabi niya, paano pag politiko na traffic? Hindi maintindihan yung logic nito eh. Yung ordinaryong tao nga, nakasiksik sa bus eh. Kayo, ang gaganda ng sasakyan ninyo, di ba? Ang malamig, aircon. Di ma-traffic din kayo ng konti. Hindi naman ibig sabihin, oras yun ang mahalaga. Ang ordinaryong tao, mahalaga din ang oras nila. Hindi pwedeng above the law or above every policy yung mga politiko. Ano ba yung masyado kayong entitled dyan? I mean, wants exemptions from no wang-wang policy. Yan, dyan tayo mahirap sa Pilipinas eh. Gusto lagi ng exemption. Binigyan mo na ng exemption, sige, ito, pwede na to. Gusto lahat maging exempted na. Ganoon din. Di ba, wala na naman yung ano natin. Yung polisiya na yun na pinagbawal, lalabas na naman yung mga abusado dyan. Oh, na isang araw lang, kay Chis Escudero. Di ba, ang kapal na mukha ng sasakyan ng driver na yun, kung sino man yung sakay na yun doon. Tinakasan pa. Di ba? Nahuli dyan sa bus lane. Politiko yan, ka-coffee. Tapos gusto nyo, kaya pala gusto nyo, pinapanawagan nyo ngayon, magkaroon ng exemption ng mga politiko, kung sino man yan. Yan na naman kayo sa exemption. Kawawa na naman ang ordinaryong Pilipino. Wala itong malasakit sa taong bayan eh. Yan dapat hindi binoboto eh. Senator Amy Marcos has urged her brother, yan, hinihimok niya ang kapatid niya. Kontra na naman. President Ferdinand Marcos Jr. to exempt politicos from his administrative order banning the government's unauthorized use of car sirens and blinkers. Nako ate, gusto ni Amy Marcos i-exempt ang mga politiko. O sino yung mga politiko na yan? Sa dami ng politiko. Sige, Presidente, maintindihan mo pa pagbigyan mo. Vice President, pagbigyan mo. Senate, ang dami yan, 24 yan. Mambabatas, ang dami yan, 300 plus yan. Ilan sasakyan yan. Kung pagbigyan mo lahat yan, ganun pa rin. Lahat nandun na sa bus lane. Napakarami na nila. Usama mo si governor, usama mo si mayor, board member, councilor, lahat ng politiko na yan. Naku, wala na naman, kawawa na naman ang taong bayan dyan. Daming abusado na naman dyan. Yan ang mahirap sa mga Pilipino sa totoo lang eh. Palakasan eh, mahuli ka. Apo ako ni ganyan. Kay mayor ako, kay governor ako, para tayo asenso niyan. Diba? Pag sa inyo, pabor. She said it was not practical to outrightly ban the use of wangwang for government officials faced with the traffic gridlock and protest actions. Di ayusin ninyo yung sistema natin, di ba? Kayo gumagawa ng batas dyan, ayusin yung sistema, ponduhan ninyo yung mass transportation system para gumanda. Kasi hindi nyo nararanasan eh, kaya okay lang sa inyo eh. Pero yung ordinaryong mamamayan, kawawa, hindi nyo alam kung anong paghihirap ang dinadaanan niyan. Kayo naka-aircon kayo, nasa loob kayo ng kotse eh. Di ba? Ganda ng buhay nyo dyan eh. Tapos gusto nyo, una agad kayo, priority kayo lang ang anak ng Diyos. Hindi raw po practical itong ginawa ni PBBM, sabi ni Amy Marcos. Pag may outright ban, hindi practical, Marcos said on Thursday. Sa tigas ng ulo ng mga Pilipino, sa totoo lang, yan ang kailangan natin. Kasi exemption, hirit na exemption, wala na. The convoy of special foreign guests in the country should be given the courtesy of avoiding traffic with the use of wangwang. Yan na naman, pamamarisan na naman yan, ka-coffee. The president himself should also be exempted from the order, especially on special occasions, such as his journey to Congress for the State of the Nation address. The senator added. Kung gusto ni PBBM exempted siya dyan, hindi siya maglalabas ng administrative order na ito. Yung mga wangwang, kahit hindi maban, i-regulate na lang at mauna talaga yung mga nangangailangan. Yun na nga eh. Paglalabas mo ng administrative order, ay paraan ito para i-regulate. Dahil marami talagang abusado.
The President's Administrative Order number 18 prohibited the government's unauthorized and indiscriminate use of sirens, dome lights, and blinkers except for emergency situation. The President order, however, exempts fire trucks, ambulances, and vehicles used by the military, police, and the National Bureau of Investigation, thus allowing the use of Wang in these emergency vehicles. Actually, okay lang tayo dito sa exemption. Kung ang mga Pilipino hindi makakapalang mukha, maraming makakapalang mukha ka coffee ng mga Pilipino. Gusto lagi malamang. Gusto sa lagi nakakaangat sila. Diba? Kasi manliliit sila kapag kapantay nila ang ordinaryong Pilipino. Anong klaseng ano yan, di ba? Prinsipyo yan. Gusto nyo, pabor lagi sa inyo. At hindi sa masa. Itong mga politiko, ito mo si Chis Escudero, di ba? Yung driver niya na yan. Kakahiya. Di ba? Wala siya nagawa siya. Nag-sorry tuloy siya dyan eh. Ay, pag-usapan natin yan. Carlito Samson, ka-coffee, ang sinungaling, kakambal ng mga magnanakaw yan at ganyan ang mga Duterte Devil Squad, sabi ni Carlito. Marie Dawan, naka-fentanyl siya noong nagpa-press con na. O, kahapon ka-coffee. Lilia Singson, no to IB, wala sa hulog. Ito, tutol talaga ito. Laging tutol. Yan, kontrabida. Hindi mo alam kung anong gusto patunayan dito ni IB Marcos. Number 1 kontrabida. Kasama ng mga Duterte. Ano ba yung wang-wang? Yung wang-wang, yan, yung pagbabawal sa mga abusado, ng mga politiko, may mga hagad, may mga blinkers, para pag wang, tatabi yung mga motorista, sila mauuna. Yung iba, dadaan sa bus lane, matigas ang ulo, kasi may schedule daw sila, malilate na. Ito nakakatawa eh, di ba? Yung mga nagpa-viral recently, malilate daw sila, kamag-anak siya ni Major General, kamag-anak siya ni ganyan. Paano talaga tayo asenso yan? Tapos yan pa yung mga tao yan, yung mga matataas magreklamo sa administrasyon. Sila mismo yung mahilig magreklamo. Sila itong hindi sumusunod sa batas. Mga mayayabang ka-coffee, sabi ni Ma'am Feli de la Cruz. Correct. Michael Rivera, tayo ang nagpapasweldo sa politiko tapos tayo ang magtiti sa traffic. Yan, SHET sila ang nagpaya sa sitwasyon na yan. Ano nagpaya? Ibig sabihin na nagpaya. Mas maganda pa ang buhay nila talaga sa ordinaryong tao, di ba? Yung magtiis kayo, kung umaalis kang mga ordinaryong Pilipino, kung ang pasok kayo alas 8, alis sila ng alas 6, then iniisip nila ang traffic, hindi gawin nyo rin yan. Para-paras lang naman tayo kumakain, para-paras lang di tayo dumudumi, di ba? Malaki nga sahod nyo eh, kasi mga senador kayo eh. Mga politiko kayo, may chiching-chiching pa yan, di ba? Tapos ano pag sino ba naman yung gumising kayo ng maaga, ano, yung oras yun lang ang importante. Unfair na pag-iisip yan. Except mo yung politiko, IB Marcos. Seryoso ka ba? IB, umalis ka na sa Ilocos Norte, lumipat ka na lang sa Davao. Ayan, pampun siya sa Davao. Hindi kasi Marcos yan si IB, sabi ni Barney Japan 29. Baka nga, senador ngayon, feeling presidente umasta, sabi ni Romero. Tingnan natin kung makalusot pa ito. Alvin Lopez, hayop sa kayabangan ni Digong, kala mo siya pa rin ang nakaupo. Ikulong na sana yan. Papasukin na ang ICC. Narespeto pa nga siya dyan ni PBBM eh. Kung tutusin, kung gusto niya itong ipakulong eh, inalaw niya itong ICC o sinampahan niya na kung anong kaso yan, kinalkal yung mga previous transactions yan para mabilis lang yan. Kung gusto siyang gantihan. Pero may respeto si PBBM kay Sara Duterte. Kahit pa paano. Kaya hindi niya ginaganyan. Pero itong si Digong, hindi niya iniisip na yung anak niya miyembro ng gabinete ni PBBM, vice presidente ni PBBM. Walang kwentang ate. Sabi ni Mr. Onesimus 510. Mga Dutertes, lumalabas ang tunay na kulay. Yellow evils daw yan. Mark Delino, Digong, pinabayaan daw ang West Philippine Sea, but BBM pinabayaan ang mamamayang Pilipino. Mark Delino, paano pinabayaan ni PBBM ang sambayanan? Gahanap nga ng pera para umasenso tayo. Dahil baon tayo sa utang. Ruben Alcabedos, happy viewing sa inyo kay Mando. Oy, baka ampon. Si Madam Amy kasi may nalabas, ampon lang daw si PBBM. Bakit siya talaga ang ampon? Malinaw na ano yan, na walang pagsuporta sa kapatid. Gustong isulong lang kanyang kapakanan. 2025, takbon senador yan ka-coffee. Tandaan nyo na yan, yung si IB Marcos.
Ka-coffee, yung mga hindi pa naka-attendance check sa atin dyan, pasuyo na lang, pa-like na lang po ng video na yan. At kung di pa kayo naka-subscribe sa YouTube, pa-click lang po ng subscribe. At kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee rin dyan sa taas. Like and follow lang po yan para dumami tayo ka-coffee. Sige, kuha na ng kape, move on tayo sa ating next topic.